napansin ko po doon sa palit, nung pumasok ako, na sa stage, may logo ng Church of God. At may mga monitors sa lahat ng kanto. Noon pong mananalangin na, lahat ng kaanib ay humarap sa stage at lumuhod, napatira pa. Pati yung mga monitors po ay may nakalagay din po doon yung logo. Ang katanungan ko po ay ito. Ito ba ay hindi po ba ito hindi po kaya ito isang idolatry? Hindi idolatry, hindi naman tayo doon lumuluhod sa ano eh. Ang katunayan yung nasa stage nakaluhod din eh, hindi naman doon sa logo nakaharap. Di ba? Yung nasa stage lumuluhod naman, kaharap naman sa audience. Sa aming mga prayer meetings po, sa aming mga pagkakatipon, yung members nakaharap doon sa pulpito. Yun namang nasa pulpito, nakaharap sa members, pag luluhod, nakaharap sa members. O so, hindi po doon sa logo nakaluhod. Yung logo po, ano yan eh, parang, kumbaga, pagkakakilanlan, kumbaga sa isang bansa, parang bandera yan eh. Tayo ba lumuluhod sa bandera? Hindi naman eh. Hindi tayo lumuluhod sa logo. Ang niluluhuran po namin, ang Diyos ng langit. Kaya lang, yung mga nasa harap ng stage, kagaya limbawa ng mga choir, kung andun sila, lumuluhod sila, paharap sila dun sa audience. Yung namang audience, lumuluhod, na nakaharap naman sa may stage, dahil dun andun yung nagsasalita, yung nagli-lead ng prayer. So, magkakaharap po ang magkakapatid. At hindi po lahat nakaharap sa logo. Yung mga nandoon sa bleachers, hindi po nakaharap sa logo yun. Nakaharap sila doon sa kanya-kanyang merong bleachers sa kanan, may bleachers sa kaliwa. Pag lumuhod yung nasa kaliwa, nakaharap sila sa bleachers na nasa kanan. Yung namang nasa bleachers na kanan, nakaharap sa bleachers sa kaliwa. Ganun po yan, kapatid. Wala pong idolatry ron dahil wala kami niluluhurang kahit na ano. Ang utos po kasi ng Kristo nasa Mateo 18:20, ganito nila yung isa't isa, kundi nakakatipon sila sa paniniwalang ang Panginoon ay sasagip na nila. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Doon po sa kalagitnaan ng nagkakatipon. Dumudoon ang espiritu at presensya ng Panginoon. Wala pong idolatry doon, kapatid. Napapansin ko po yung mga kaanib na babae. Isa na dito yung anak kong babae. Kasi yung buhok niya nakatirintas. Ang ibig kong sabihin, doon po sa 1 to Timothy 2:9, yung braided hair. Hindi ba ang braided hair, ang Tagalog nun ay nakatirintas na buhok? Ano po yun? Kulot po yan sa original na mga wikang ginamit. Kulot na buhok po yan, yung kinulot, kapatid. Yung kinulot. Ang aming mga kapatid, nagtitirintas ng buhok, hindi po para kulutin, kundi para ayusin at huwag sasala-salabat. Yun po ang dahil na. Kasi tinitignan ng Diyos yan yung intention eh. Hindi ho nagkukulot ng buhok ang aming mga kapatid. Tignan niyo po sa mga matatandang salin. Kapatid na Mel, pakilagay mo nga. Gayon din naman, ang mga babae ay huwag maging magaslaw sa pananamit, bagkus maging mahinhin at mayumi sa gayak, walang kulot na buhok, at ginto o mga hiyas o mamahaling damit. Ayan. Hindi naman po nagpapakulot ang aming mga kapatid. Ito po, tinignan ko po sa dictionary, sa computer. Iba po yung dictionary, kapatid. Hindi mo po gagamitin yung dictionary sa Biblia. Iba po ang diksyonaryo ng Biblia. Ang Biblia po may sariling diksyonaryo. Pagka sa diksyonaryo nyo titignan, yung anghel sa diksyonaryo lumalabas tao ang anghel po sa Biblia, espiritu. Nakita nyo? Yan po ang mali. Hindi tayo dapat lalabas sa Biblia. Nakasulat po yan sa 34:16 ng Isaias. Pakinggan nyo.
Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kaniyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at tinisan sila ng kaniyang espiritu. Yan, maliwanag po yan na sa aklat ng Panginoon tayo magsasaliksik. Hindi tayo dapat kumuha ng kasama. Sabi, hindi mangangailangan ng kasama. You do not need the dictionary to interpret the Bible. The Bible has its own interpretation. In fact, God interprets its words. Ang katunayan po, miski doon sa Biblia ng sambayanang Pilipino, yung magandang sali ng Biblia ngayong Tagalog, basahin natin, Brad Mel, ang unang Timoteo 2:9. Gayon din naman, magdamit sana ng maayos ang mga babae, simple at hindi masagwa, wala ng pagpapakulot at ginto o mga perlas o mamahaling damit. Ayan, pagpapakulo sa bagong sali ng Biblia na sambayan ng Pilipino, pagpapakulot din. At alam nyo, dun sa Kastila, ang nakalagay concavillio. Ibig sabihin, pagpapakulot nga. Yan po yan, kapatid. Meron po bang kautusan tungkol sa ayos na pananamit ng mga lalaki? Mula nang una na maglingkod ang tao sa Diyos sa pakauna-unahang sa Diyos, sa Israel, meron ng utos ng ukol sa pananamit. Batinggan mo sa 22:5 ng Deuteronomio, ganito nakasulat. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Meron palang karumal-dumal na pananamit para sa Diyos. Yung lalaki magdadamit babae o kaya yung babae naman magdadamit lalaki. Kaya kami, hindi kami pumapayag na ang aming mga miyembro ang gayak parang lalaki, yung mga babae. Hindi kami pumapayag ng ganun kasi nga merong utos sa pananamit na ang babae gumayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Yun ang sinasabi sa unang Timoteo 2:9. Pakilagay mo nga sa screen uli. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit. Hindi mo ba naiisip na ang utos sa lalaki muna ibinibigay tapos tumutuloy sa babae? Kaya kung sa babae ang utos maggayak ng mahinhing damit, sabi ni Pablo, gayon din naman ang mga babae. So, pati lalaki, dapat ang damit maayos din. Di ba ganun yun, kapatid? Kaya, bawal sa atin yung kung Kristiyano ka, bibili ka ng damit, wasak yung tuhod. O, tapos, yun ang uso ng sanlibutan, sinisira yung tuhod. O kaya naman, sinisira naman yung mga uso-uso, ayon sa Biblia, dun sa Roma, Kapitulo 12, at versikulo 2, mayroong ganitong utos sa Kristiyano, kapatid. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ayon, ang sabi ng Biblia, be not conformed to this world. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Mag-iba kayo, sabi sa mga Kristiyano, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang inyong mapatunayan kung alin ang kaaya-aya at mabuti at ang lubos na kalooban ng Diyos. Yun. Kaya yun ang sa pananamit, i-apply natin yan. Huwag tayong susunod sa uso ng sanlibutan. Nung araw bata-bata ako, nauso yung low waist. Nako, napakababa ng baywang. Nauso naman yung high waist, napagkataas naman. Nauso naman yung bell bottom, pagkaluluwang naman nung ibaba ng pantalon. Nauso yung tinatawag na dibaston, makipot naman yung baba ng pantalon. Nauso naman yung, meron pang nauso nung araw na hindi na mahubad sa sikip meron akong kaeskwela, paghubarin yung pantalon niya, pinahuhubad sa nanay niya
O, dahil makasunod lang sa uso. Sa Kristiyano, hindi ganon. Meron namang regular na tabas ng pananamit na hindi masagwa. Yun ang utos ng Diyos sa Biblia. Sa Kristiyano at saka sa Kristiyana, kapatid. Maliligtas po ba ang isang tao na hindi ninyo kaanib? Meron po kasi akong kaibigan. Na hindi ninyo kaanib pero mababait po sila. Maliligtas po ba sila? Alam mo, ang tao, ang Diyos ang hahatol doon kung maliligtas kung hindi. Ang aking alam, ang aking ipinangangaral, ang kaligtasan nasa pagsunod sa Diyos. Pag nakarinig ka ng aral at hindi mo pinansin, ayaw mong pansinin, hindi ka maliligtas pagka ayaw mong sumunod sa narinig mo. No? Ngayon, hindi ko sinasabi yung hindi nakarinig. Halimbawa, kagaya ng mga nabuhay dun sa mga dark ages of human history, na hindi pa ipinangangaral ang Biblia, hindi pa uso imprenta, wala pa silang narinig na aral ng Diyos, hindi pa sila napangaralan ng katwiran, nabuhay sila, bahala na ang Diyos humatol sa kanila. Hindi natin dapat silang hatulan kasi hindi naman natin alam yung kanilang kalooban, yung budhi, hindi naman natin nasaksihan lahat ng kanilang ginawa. Maaari silang maging dapat kung gusto ng Diyos, di ba? Pero ang aking sinasabi ay wag natin silang hatulan kasi bawal ng Diyos yung hahatulan mo, yung wala sa loob ng iglesia. Ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto 5:13 ganito, Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. ang nasa labas, ang sabi ni San Pablo, ay Diyos ang humahatol. So yung mga nasa labas ng iglesia, ipagpaubaya natin sa Diyos ang paghatol doon. Kaya ipagpasa Diyos natin. Kung gusto pa ng Diyos na iligtas sila, meron ba tayong magagawa? Hindi naman tayo marunong pa sa Diyos eh. Malay mo, mabait yung tao, gusto ng Diyos iligtas kahit walang narinig na aral. Ang masama lang, yung nakarinig ng aral, ayaw tanggapin. Yon ang pagtatakwil sa katotohanan, hindi maliligtas yon. Pero mabuting tao, hindi nakarinig ng aral, ipagpaubaya natin sa Diyos ang paghatol sa Kanya. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Itatanong ko lang po, pinagtatalunan kasi natin yung ang Diyos. Saan nga ba siya matatagpuan at paano makikilala ang Diyos? Alam nyo, ang Diyos, hahanapin natin, hindi naman pupunta pa tayo sa langit para makita natin eh. May kakayahan ang Diyos na masumpungan natin siya na dito sa lupa, sa ating sarili, sa ating kapwa, sa ating pakikisama, maaaring makita natin ang Diyos. Pakinggan nyo sa unang Kronika 28:9. At ikaw, Solomon, na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip. Sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at naaalaman ng lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ayon, kung hahanapin mo pala ang Diyos, masusumpungan siya sa iyo. Sa iyo, hindi naman siya napakalayo, kapatid, para hindi mo siya makita at masumpungan. Mismong sa sarili mo, mararamdaman mo ang Diyos. Ang isang palatandaan na pwedeng maramdaman ng tao ang Diyos sa sarili mo mismo, masusumpungan mo siya sa iyo. Pakinggan mo sa unang Juan. At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Ayan, pagka pala meron kang pag-ibig, kapatid, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Yung damdamin ng pag-ibig, nagpapatunay yun na presensya ng Diyos eh. Kasi ang Diyos ang wika ay pag-ibig. Ang nananahan sa pag-ibig, yung nananatili sa pag-ibig, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili o nananahan sa Kanya.
He that dwelleth in love dwelleth in God, and God dwell in him. Yun ang sabi ng kasulatan. So, ang isang palatandaan na ang Diyos hindi mahirap makita ng isang tao talaga kung maghahanap ka, pag nakaramdam ka lang ng pagmamahal sa kapwa, yung pagmamahal sa mga mahihirap, pagmamahal sa kapuspalad, pagmamahal sa kapitbahay, yun padama ng Diyos na ikaw ay sinasamahan niya kapatid. Pero pagka ang iniibig mo lang, sarili mo lang, ang iniibig mo lang, pera, ibang Diyos yung nasa iyo. Si Satanas yun. Pero pagka ikaw ay meron kang diwang ng Diyos na yung kanyang espiritu nasa iyo, makakaramdam ka ng pag-ibig sa kapwa. Pakinggan mo sa Galatia 5. Datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Ayun, pag yung espiritu ng Diyos nasa atin, nagbubunga yon ng pag-ibig. Sabi ng Biblia. So, isang palatandaan na maaari mong masumpungan ng Diyos kahit nandito ka pa lang sa lupa, masumpungan mo yung pag-ibig kasi hindi mo naman siya makikita sapagkat siya hindi naman materya, espiritu siya. Pero mararamdaman mo siya sa buhay. Yan ang sinasabi ko kapatid, na makikita mo ang Diyos, hindi yung makikita ng mata, kundi mararamdaman mo siya, makikita siya ng puso. Pakinggan mo sa Efeso 1 at versikulo 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Tamo, ang puso ng Kristiyano, may mata yan may pangkita. Hindi naman ang nakakakita yan, dalawang mata lang natin sa ibaba ng noo Meron ding mata ang puso ng tao. Ang puso, nakakakita yan. Nakakaramdam yan. Kung mahal ka ng anak mo, nararamdaman ng puso yan. Kung mahal ka ng asawa mo, nararamdaman ng puso yan. Diba? Kaya, ang puso mo rin, mararamdaman din na merong Diyos talaga at makakaramdam ka ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi nga ni San Pablo sa Gawa 17 at 26, ganito, pakinggan mo. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa at itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Nakita mo, hindi naman siya malayo sa atin pag hahanapin natin siya, mararamdaman natin siya. If you are going to really search for Him, and if you are going to seek Him with all your hearts, ang sabi ni Pablo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Masusumpungan natin siya. Paano makikilala ang Diyos? Ang Diyos nakikilala natin pagka tayo sumusunod sa Kanyang utos. Ganun po. Sa unang Juan 2:3, ganito po ang sinasabi ng kasulatan. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Nasa pagsunod po sa utos ang pagkakilala sa Diyos. Pagka sumusunod ka sa utos, makikilala mo kung ano siya. Ako po sa aking pagsunod sa utos, napatunayan kong napakabuti ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, may malasakit siya, ayaw niya tayong mapasama, ayaw niya tayong gumawa ng masama sa kapwa, dahil ayaw niya rin nagawan tayo ng masama ng ating kapwa. Yan ang kabuuan ng utos Yan ang tinatawag sa eskwela, yung golden rule. Do unto others what you would like others to do unto you. O kaya naman do not do unto others what you do not want others to do unto you. Yan po ang kabuuan ng outline ng pagsunod sa utos ng Diyos. At pag ginagawa mo yan, makikilala mo ang Diyos. Ang tunay na pagkakilala po sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanyang kautusan. Pero kung hindi ka kumikilala sa Diyos, ano po ang mangyayari? Pakinggan nyo sa 1:28 ng mga taga-Roma. Ang sabi naman ay ganito. At palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Yan, mayroong mga tao hindi nila kinilala ang Diyos. Ano naging resulta sa buhay nila? Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip
upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napopoot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Nakita nyo, yan ang naging resulta pag ang tao hindi kumikilala sa Diyos. Sabi ni San Pablo, dun sa 28, palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, ibinigay sila sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin nila yung mga bagay na hindi nararapat. So, makikita mo po yung tao na hindi kumikilala sa Diyos eh. Ang ginagawa, puro masama. Mahalay, masakim, manlalasing, manlulupig, mamamatay tao, magdaraya, mapag-upasala, mga palalo, mga napopoot sa Diyos, maninirang puri, masuwayin sa mga magulang. Yan. Kasi pag kumilala ka sa Diyos, magiging maibigin ka sa kapwa eh. Masunurin sa magulang. Hindi ka papatay pag sumunod ka sa Diyos. So ang palatandaan po na nakikilala mo ang Diyos at nasumpungan mo na siya sa buhay mo, yung pagsunod sa utos. Yun po ang tunay na kahulugan ng pagkilala sa Diyos, kapatid. Ano po ba ang pagkakaiba sa tao sa mga anghel? Ang pagkakaiba ng tao at anghel, ang tao may kamatayan, ang anghel wala. 20:36 ng Lucas. Sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel, at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na maguli. Ayun, yung mga anghel, kapatid, hindi namamatay yun. Ang tao may kamatayan tayo, di ba? At yung mga anghel, mas malakas kaysa atin. Pakinggan mo sa isang talata ng Kalawang Pedro 2:11. Samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Ayun, yung mga anghel ang wika, may lalong dakilang lakas at kapangyarihan kaysa sa tao. Yan po ang pagkakaiba primarily ng mga anghel. At saka ang mga anghel hindi nag-aasawa. Ang tao nag-aasawa. Yan po ang mga pagkakaiba ng anghel. At saka yung mga anghel, kapatid, mga anghel, maalam sila sa lahat ng bagay sa lupa. Eh tayo naman tao, hindi naman natin alam lahat ng bagay eh. Pakinggan mo sa 14:20 ng Ikalawang Samuel. Upang baguhin ang anyo ng bagay ay ginawa ng iyong lingkod na si Joab ang bagay na ito, at ang aking Panginoon ay pantas ayon sa karunungan ng anghel ng Diyos na makaalam ng lahat ng mga bagay na nasa lupa. Ayan, lahat ng bagay na nasa lupa, alam ng anghel ng Diyos yan. Yan ang pagkakaiba ng anghel sa atin, kapatid. Ang tatanong ko po ay isang matagal lang gumugulo sa aking isipan din. Alam naman po natin na sa dinami-dami ng lumalabas ng mga relihiyon, hindi natin matiyak kung sino ang dapat ang totoo dito. Meron po ba, ang tanong ko po ito, meron po ba talagang palatandaan ang Panginoong Diyos na binigay para mabatid ng lahat na ang isang relihiyon ay sumasa Kanya at ito ay tunay sa Kanyang kalooban? Meron po, kapatid.
May palatandaan pong binigay ang Diyos sa kanyang mga mangangaral para makita mo kung ang nangangaral ay totoo ang sinasabi o hindi at ang kanyang itinataguyod na aral ay tama o mali. Pakinggan nyo sa 21:13 ng Lucas, ganito ating mababasa. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Ayan, yan po ang ebidensya. Ang magiging patotoo sa inyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga mangangaral. Anong sabi? Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Yan po ang bigay ng Diyos na palatandaan. Ang sabi niya, ito magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. So pag nakakita ka po ng mangangaral na kung sumagot hindi nag-iisip, kasi binibigay lang ng Diyos sa kanya yung sagot ng karunungan at bibig niya, bigay ng Diyos, at yung kanyang isinasagot hindi matututulan ng lahat niyang kaaway, yun po ang ebidensyang yung mangangaral na yun ay nagsasalita ng totoo. Yun po ang isa sa mga ebidensya, simpleng-simple. Maghanap ka ng mangangaral na pag tinanong mo, hindi nag-iisip ng sagot. May sagot agad. At ang sagot, galing sa Diyos. Karunungan ng Diyos na nababasa sa Biblia. At hindi kayang tutulan ng kahit na sino sa kanyang mga kaalit o mga kaaway. Yan po ang ebidensyang sinasabi. Nangyari po yan sa mga apostol na walang nananalo sa kanilang mga sinasabing karunungan, walang maaaring makatutol at walang maaaring makapanaig sa mga apostol. Kaya ang ginawa sa mga apostol, ginipit, pinatay, pinag-usig, dahil yung kanilang sinasabi, hindi matutulan ng mga eskriba, mga pariseo, mga saduseo, yung mga religyoso nung panahon nila, hindi makatutol sa kanilang mga sinasabi. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Gawa 6:9. Datapwat nagsitindig ang ilan sa nga sa sinagoga na tinatawag na sinagoga ng mga Libertino at ng mga Sireneo at ng mga Alejandrino at ng mga taga-Cilicia at taga-Asya na nangakipagtalo kay Esteban, at hindi sila makalaban sa karunungan at sa espiritu na kanyang ipinangungusap. Tingnan ninyo, isa sa mga alagad ng ating Panginoon ng una, hindi malabanan ng mga kalaban niya si Esteban, ang kanyang karunungan at ang espiritu na kanyang ipinangungusap. So, natupad sa kanya yung sinabi ni Kristo, bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Nagkaroon ng karunungan si Esteban na hindi nila kayang gibain. Ganon din po sa ating panahon. Pag nakakita ka po ng mangangaral na kung sumagot hindi nag-iisip, binabasa sa Biblia yung sagot, walang makakatutol, yun po ang kinakasihan ng Diyos, kapatid. Lahat po ng reliyon hindi na lang po magkaisa para po hindi na po paiba-iba ang paniniwala ng mga tao. Hindi nga pwedeng magkaisa-isa, kapatid. Alam mo, dahil ganito, may kanya-kanyang intensyon yung mga leader nila . Merong mga nangangaral ng relihiyon, gusto yumaman, magkapera, magkaroon ng impluensya. Kaya magkakaiba. Paano magkakaisa-isa? Hindi naman talaga sila sa aral ng hahawak. Pakinggan mo sa Filipos 1:15 at 17. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapa na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Kita mo,
May iba-ibang intensyon. Paano magkakaisa-isa yan? Ipinangangaral ng iba si Kristo, sabi ni San Pablo, sa pagkakampi-kampi, sa kapanaghilian, sa pakikipagtalo. May masasamang intensyon yung iba eh. Kaya nako mga kababayan, mag-iingat kayo sa mga iglesia. May iglesyang nangangaral ng pagkakampi-kampi, pakikipagtalo, kapanaghilian, at mga masasamang akala dahil hindi naman talagang ang layo nila ay ipagtapat ang katotohanan ng Diyos, kundi magtayo ng isang imperyong pagkakakwartahan ng kanilang mga ministro. Ikalawang Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Merong mararaming mga mangangaral, kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni San Pablo, hindi kami gaya ng karamihan, kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya yung tinasabi mo kapatid na lahat ng iglesia magkakaisa, hindi nila i-give up yung pinagkakakitaan nila. Ginawa nilang palabigasan ng relihiyon eh. Ganyan ang sagot ko sa iyo kapatid. Di ba po, tinubos na po tayo dati ng Panginoon. Ngayon po kayang maghuhukom, tutubusin po kaya uli nila tayo. Alam mo, ang pagtubos ng Panginoon, hindi sa araw ng paghukom. Pag sa araw ng paghukom, huli na yun eh. Hukuman na yun eh. Ang pagtubos, samantalang hindi pa naghuhukom. Samantalang hindi pa siya bumabalik, dapat matuto kang sumampalataya at sumunod para ikaw ay matubos. Ang pagsunod natin at ang pananampalataya natin, yun ang paraan para tayo itubusin ni Kristo. Kung hindi ka sasampalataya, hindi ka naman matatanggap ng Diyos. Pakinggan mo sa Hebreo 11:6. Ganito ang sabi. Walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanak. Kung walang pananampalataya, hindi maaaring makalugod sa Diyos, ang sabi ng Biblia. Kaya para ka matubos, maging kalugod-lugod ka sa Diyos, ngayon pa lang sumampalataya ka na, huwag ka maghintay ng paghuhukom dahil huli na yun, kapatid. Sino po ba yung totoong sugo? Ang sugo, ang pagkakakilanlan, nagsasalita siya ng salita ng Diyos. Pakinggan mo sa 3:34 ng Juan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Naintindihan mo ba yung kapatid? Yung sinugo ng Diyos, nagsasalita yun ng salita ng Diyos. Kailangan mo hanapin yung nagsasalita ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Hesus, yun ang wikang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya hahanapin mo, yung nagbabasa ng salita ng Diyos, sinasabi ang salita ng Diyos, yun ang sugo ng Diyos. Pero hindi lahat sugo ng Diyos, ha? Hindi lahat ng nagbabasa ng Biblia, sugo ng Diyos. May nagbabasa ng Biblia para magpayaman, mangaral ng pagkakakitaan, ganon. Pero yung sugo ng Diyos, hindi gaya ng mga nagpapayaman lang sa relihiyon yon. Ang kanyang pangunahing intensyon, yung salita ng Diyos ay maipangaral sa tao sapagkat yun ang kaligtasan. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Palatandaan po ba na may espiritu ng Diyos ang tao kung nakakagawa siya ng kasalanan ay laban ng kalooban niya? Oo, nagkakaroon ka ng pagsisisi at hindi ka maligaya pag gumagawa ka ng kasalanan. Ibig sabihin, nahahapis yung Espiritu Santo ng Diyos sa'yo. Kasi ang taong may takot sa Diyos, binibigyan ng Espiritu yun eh. Pag nakakagawa ka ng kasalanan, nahahapis yung Espiritu, nararamdaman mo, nagsisisi ka tuloy. 2:4 ng Roma. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng Kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod,
na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Yun, yung kabutihan ng Diyos, yun ang umaakay sa tao sa pagsisisi. Kaya pag hindi ka na nagsisisi, dire-diretso ka na lang sa masama, wala ka ng Diyos sa buhay nun. Yun ang ibig sabihin. Ano po ba ang tamang panalangin? Kasi sa amin, paulit-ulit po ang panalangin. Alam mo, bawal ni Kristo yung panalangin. Makulit. Pakinggan mo kapatid sa Mateo, sa 6, versikulo 7, ganito ating mababasa. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Bawal ni Kristo yung panalangin paulit-ulit. Dahil ang Diyos naman, di naman makulit eh. Sabi niya, sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Para mong pinapalagay ang Diyos makulit, sabi ng Biblia, hindi pa nga sinasabi mo, alam na ng Diyos ba't mo uulit-ulitin? Kaya bawal ni Kristo yung kapatid, manalangin ng kakulit-kulit. Ganon. Kami po ba ay nakakapag-alis ng masamang espiritu sa mga taong sinaniban nito na ang gagamitin namin ay ang pangalan ni Jesucristo Jesus na may buong pananalig sa Kanya? Noong araw po, pati yung mga nakabalita sa pangalan ni Kristo na hindi naman niya kasamahan, ginamit yung pangalan ni Kristo para magpalabas ng masamang espiritu eh. Kung makapangyarihan yung pangalan ni Kristo, napalabas din nila eh. Mabuti, basahin natin yung mga talata, kapatid na Mel. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ng isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Datapwat sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Ayun. Kahit hindi nila kasamahan, no? Ginamit yung pangalan ni Kristo nakapagpalabas ng demonyo. Kasi makapangyarihan talaga ang pangalan ng ating Panginoon. Pero alam mo, yan kumbaga sa batas, ay hindi matuwid na paggamit kasi wala ka namang karapatang gamitin, hindi ka naman inutusan, gagawin mo, lalabas po yan na kapangahasan, kapatid. Pero kung halimbawa ang layunin ninyo makatulong sa kapwa, nasa sa inyo po yun, di ko naman kayo pinagbabawalan. Meron lang kasing iba na bunga ng kapangahasan, gumagawa sila ng mga bagay na gano'n, kahit hindi sila inutusan ng Panginoon. Pero kung ang layo nyo, makatulong sa kapwa, magandang kalooban, bahala na po ang Diyos na humatol. Ayoko pong hatulan. Sa mga taong matuwid, kami po ba ay maaring mapabayaan ng Diyos na mamapahamak o saniban ng masamang espiritu? Ang sinasaniban po ng masamang espiritu, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, hindi sumusunod sa utos, yun po ang pinupuntahan ng masasamang espiritu. Pero yung mga taong anak ng Diyos, hindi po yun pwedeng galawin ng masamang espiritu. Basahin natin ang unang Juan 5 at 18. Ganito po ang nakasulat. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili
at hindi siya ginagalaw ng masama. Yung pong sa Diyos, hindi ginagalaw yun ng masama, kapatid. Kaya yung pinupuntahan ng masama, yung mga hindi sa Diyos na mga tao. Paano po mararamdaman ang presensya ng Diyos sa atin? Maraming paraan para maramdaman natin ang presensya ng Diyos, kapatid. Pero para maramdaman natin, pangunahin na yung pagsunod sa Diyos, pag-alis sa masama, at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Basahin natin ang Kawikaan 1:23. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Ayon, magsibalik ang wika kayo sa aking saway, sabi ng Diyos. Ibig sabihin, nung pasaway ka sa Diyos, di ba ang Diyos maraming saway, Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, huwag kang mag-iimbot ng bagay ng iyong kapwa, huwag kang maraming huwag Yun mga saway yun, pagsaway ng Diyos yun. Sabi niya, bumalik kayo sa aking mga saway, narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. So mararamdaman natin ang presensya ng Diyos pagka tayo sumunod sa kanyang mga pagsaway, bibigyan niya tayo ng espiritu. Yung espiritu na yun ngayon, mararamdaman natin sa ating sarili. At ang nangyayari sa isang taong kinalalagyan ng espiritu, ganito sa Galacia 22. Datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Yan, ang bunga ng espiritu, pag nasa tao na yan, magkakaroon ka ng pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Those are the manifestation of the Spirit that dwells in a person. Pag nararamdaman mo ito, ibig sabihin may espiritu ka ng Diyos sa pagkatao mo. Pero pag ang nasa pagkatao mo, mapait na pakiramdam, galit, puot sa kapwa, hindi Diyos yun. Ang nasa iyo, yung demonyo. Pakinggan mo sa Santiago 3 at versikulo 16. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. 15. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayan. Ang diablo naman pagka merong mapapait na paninibugho, pagkakampi-kampi, at mga kaguluhan sa puso ng tao, diablo naman yan. So, kontra sila. Pag may kapayapaan, andun ang Diyos. Pag may kaguluhan, ang diablo naman ang nandun. Kung ang gumawa po ng langit at lupa ay Diyos, saan naman ho nanggaling ang Diyos? Nilikha ba ito? Alam mo, ang Diyos na sinasabi ng Biblia, manglilikha, hindi siya nilikha. Kung siya nilikha, bawal natin siyang sambahin. Kasi kasinungalingan yung pagsamba sa nilikha. Basahin natin ang 1:25 ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Ayan. Pinalitan ng wika nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Nagsisamba sila at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang.
So pag sumasamba ka sa nilalang, kasinungalingan yun. Ang Diyos ay hindi nilalang, siya ang lumalang. Ang tawag sa kanya sa Biblia, Creator. Hindi siya creation. Kaya ang Diyos hindi nilalang. Wala tayong mababasang ang Diyos ay nilalang. Sa kanya nagmula ang lahat ng bagay. Siya ang lumalang sa lahat ng bagay. Kaya ang tawag sa kanya, manlalalang eh. Ngayon, ang nilalang, yung lahat ng mga sumunod. Kagaya halimbawa ng mga anghel. Nilalang niya yon, mga serapin, mga kerubin, yung mga mamamayan sa langit, yon, mga tao, mga halaman, mga hayop, yan ang mga nilalang. Pero ang Diyos hindi nilalang, siya ang lumalang, kapatid. Mayroon po ako tanong ka Brother Eli. Bakit po bawal kumain ng dinuguan? Kanino po? Kasi po marami nagsabi-sabi na bawal po daw kumain ng dinuguan. Bakit po? Kasi hindi ko po kasi naintindihan yung mga sinasabi nila. Gusto ko po maliwanagan. Ganito yung kapatid, hindi naman po lahat ng tao pinagbabawalan ng Diyos kumain ng dugo. Ang pinagbabawalan po kumain ng dugo, yung mga taong sumusunod sa Diyos. Yung hindi kumikilala sa Diyos, kahit ano naman ang kainin, pwede eh. Pero yung mga kumikilala sa Diyos, nung pa sa panahong Israel, ganito po ang sabi ng aklat ng Levitico. Pakinggan nyo sa 17 Gs. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Yun po pala ang dahilan, kapatid, kaya bawal kainin ng Israelita nung araw, yung dugo. Yung pala pantubos, ang dugo po sagrado. Para sa Diyos, sagrado po ang dugo. Kaya pag sila nagpapatay ng hayop, ng baka, tupa, kambing, manok, ang ginagawa nila, yung dugo, inilalagay sa altar, pangtubos sa kanilang kasalanan. Yan po ang ginagawa sa Israel nung araw. Kaya bawal sa kanilang kainin ng dugo. Pagka kumain sila ng dugo, papatayin sila. Ipinapapatay ng Diyos yung kakain ng dugo. Kasi bawal po sapagkat sagrado ang dugo. Nung pagdating naman ng Panginoong Hesukristo, ipinagpatuloy yung pangangaral ng Panginoon na yung dugo ay iiwasan ng mga sumasampalataya. Pakinggan nyo ang sabi sa 15 at 19 ng Gawa. Dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yaong sa mga hentil ay nangagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Ayan, pinaiiwas po ang Kristiyano dyan sapagkat yan po, ang dugo ay sagrado para sa Diyos. Yan po'y larawan ng kaligtasan at pagtubos ng kaluluwa. Pakinggan nyo sa Hebreo 9:22. Ganito ating mababasa. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayan, maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kasi yung dugo nga po ay nakapaglilinis ng kaluluwa, sabi ng kasulatan. Kaya nga ang ating Panginoon Jesucristo, nung siya po ay magkatawan tao, yung kanyang dugo ay itinigi sa Kalbaryo para tumubos ng kasalanan. Pakinggan nyo sa 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos
na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayan, ang ipinantubos po sa iglesia, yan po ay ang dugo. Kaya, yung pong dugo para sa iglesia, sa mga sumasampalataya, yan po ay sagrado. Hindi po kinakain yan. Bale yung kapag mayroon silang ibinabalita ng tungkol sa aral ng Panginoon, yung ibang relihiyon, pumupunta pa sila sa bahay. Tahin natin sa Bisaya yung 5:42 ng gawa. Ug wala nila pagundangi ang pagpanudlo sa matag adlaw, sulod sa templo ug sa kabalayan ug sa pagmantala kang Jesus nga mao ang Kristo. Kaya tayo natin sa Tagalog, kapatid. Yeah. At sa araw-araw, sa templo at sa mga bahay-bahay, ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Hindi naman masamang puntahan ka sa bahay, kapatid. Hindi naman masama yun eh. Kahit nga yung kuminsan, pupunta lang yung mga kaibigan mo, inuman kayo eh. Eh di lalo na kung pupuntahan ka sa bahay, maganda. Kaya lang, huwag ka basta maniniwala. Dahil may mga pumupunta sa bahay-bahay, nanghihingi ng pera, ginawang negosyo yung pangangaral. Lahat ng puntahan, kinukolektahan ng pera sa bus, nangongolekta sa daan niya, kahit sino hinihinga ng pera. Walang mga kahihiyan sa Diyos yung mga tao na yan. Magaling si Brother Eli. Talagang saludo ako sa mga sagot niya sa mga tanong. Si Brother Eli, totoo. Kung masasabi ko kay Brother Eli, tama yung mga sinasabi niya. Dahil Bible na sumasagot eh. Hindi naman pwede magsinungaling ang Bible. Tama lahat. Si Brother Eli po talagang isang napakahusay na mahangaral. Maganda po yung sagot sa akin. Kasi wala akong alam sa Bible. Kasi yung nanay ko po, wala naman sinasabing kung anong klase ng Bible. Ngayon lang ako nakaano ng ang Bible pala mahalaga. Si Brother Eli, maganda magpaliwanag. Siya po ang iniisa-isa niya. Kahit hindi siguro nakapag-aral ng mataas, maintindihan niya yung sinasabi. Napatunayan ko sa kanya na magaling po si Brother Eli magpaliwanag. Wala na akong masasabi pa. Ang katanungan ko po ay ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang. I just want to ask. Tatanong ko lang po. Itanong mo, may sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang lapis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na